Minsan ang akala natin ay alam na natin ang buong kwento ng isang tao. Ang akala natin, nakikita na natin ang lahat base sa itsura, estado at yaman. Pero paano kung ang taong minamaliit ay siya palang higit na makapangyarihan? At paano kung sa piling niya, doon mo lang matatagpuan ang tunay na pagmamahal? Ako si Isabela Morales, anak ng isang bilyonaryo. Pinalaki ako sa marangyang buhay. Walang kulang, walang iniisip. Ngunit isang araw, gumuho ang lahat ng ipinatapon ako ng sarili kong ama sa probinsya. Malayo sa Maynila, malayo sa lalaking mahal ko, at malayo sa lahat ng nakasanayan ko. Doon, nakilala ko siya. Isang lalaking inakala kong ordinaryong magsasaka, ngunit hindi ko alam, ang pagkikita namin ay simula ng lahat ng lihim, pagtuklas at pag-ibig na hindi ko inakalang mangyayari. Magandang araw, Angels. Isa na muling story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isabela, titigil ka na sa pakikipagtalo sa akin. Simula ngayon, sa Hacienda de la Cruz ka natitira. Doon ka muna hanggang makalimutan mo lalaki mong yun. Mariing wika ni Don Facundo Morales, ang ama ng dalaga na istrikto at walang ibang iniisip kundi ang pangalan at dangal ng pamilya. Nanginginig ang kamay ni Papa habang hawak ang kanyang baston. At ramdam ko ang bigat ng boses niyang puno ng galit. Daddy, hindi niyo naiintindihan. Mahal ko si Sander. At kahit anong gawin niyo. Walang kahit anong Isabela. Singit ng kanyang ama. Hindi ka makikipagrelasyon sa isang musikerong walang kaya. Habang ako ang ama mo, ako masusunod sa pamamahay na to. Napapikit ako. Ang puso ko'y parang pinupunit. Hindi ko matanggap na ang simpleng pangarap kong magmahal ng totoo ay tinatabunan ng kasakiman at kayabangan ng ama ko. At bago pa ako makapagpaliwanag, tinawag niya ang mga tauhan. Dalhin si Isabela agad sa probinsya. Ngayon na! Wala akong nagawa. Ilang minuto lang, nasa loob na ako ng sasakyan. Tinatahak ang mahabang daan papalayo sa Maynila. Habang nakatanaw ako sa bintana, dumaloy ang mga luha ko. Parang lahat ng kalayaan ko'y nawala. Pagdating sa Hacienda de la Cruz, sinalubong ako ng taniman ng tubo at amoy ng lupa. Malawak ang lupain, ngunit iba ito sa syudad. Walang ilaw na makukulay, walang tunog ng sasakyan. Ang tanging naririnig ko ay hampas ng hangin at huni ng mga ibon. Senyorita Isabela, dito po kayo matutulog. Sabi ng isang kasambahay, habang inihahatid ako sa lumang kwarto sa ikalawang palapag. Nag-shower ako agad. Gusto kong mahugasan kahit papaano ang bigat sa puso ko. Ngunit nang matapos ako at lumabas ng banyo, isang bagay ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Isang ahas ang gumagapang papasok ng silid. Ay! Ahas! Sigaw ng dalaga. Sabay takbo palabas. Hindi ko na alintana ang ayos ko. Wala na akong pakialam. Gusto ko lang lumabas ng sandaling yon. At sa pagmamadali ko, nadulas ako sa pasilyo at bumagsak. Sa eksaktong sandaling iyon, isang lalaki ang lumabas mula sa kabilang silid. Matangkad siya. Balbas sarado. Mahaba ang buhok at mukhang sanay sa hirap. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Ako naman, halos lamunin ng kahihiyan. Senyorita, bulong ng binata. Agad siyang napalingon palayo na parang nahihiyaring tumingin sa akin. Tumayo ako, nanginginig pa rin. Wala kang nakita. Narinig mo? Wala kang nakita. Bulalas ni Isabela, sabay tulak sa kanya at mabilis na bumalik sa silid ko. Huminga ako ng malalim. Sino bang lalaking yon? Bakit nandito siya sa hacienda namin? Ang sabi ng kasambahay, siya raw si Dominic Falcon, isang magsasaka. Pero sa unang titig ko pa lang, alam kong hindi siya ordinaryo. Magdamag akong hindi nakatulog.
Paulit-ulit sa isip ko ang eksena kagabi. Ang pagbagsak ko sa pasilyo at ang lalaking yon na biglang lumabas mula sa kabilang silid. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang reaksyon niya. Hindi siya bastos, kundi para bang siya pa ang nahiya sa nakita niya. Dominic Falcon. Bulong ko habang nakahiga. Isang magsasaka. Hindi ko mapigilang mapangiti ng bahagya. Ang ama ko, ipinadala ako rito para matuto ng disiplina at makalimot kay Sander. Pero hindi ako papayag na manatili rito ng matagal. Kailangan kong makabalik sa Maynila at bigla akong nakaisip ng plano. Kung malaman ng ama ko na nakikipaglapit ako sa isang magsasaka, tiyak na magagalit siya. At sa galit niya, baka pauwi niya agad ako. Oo, yun ang paraan. Kung hindi ako makabalik sa Maynila sa maayos na paraan, gagawa ako ng dahilan para mapilit siya. Aniya sa sarili. Kinabukasan, maagang bumaba ako para mag-agahan. Nasa mesa ang mga tauhan ng hasyenda at sa di kalayuan, nakita ko si Dominic sa may hardin. Nakasando lang siya, pawisan at may hawak na tabakong pinutol mula sa taniman. Malakas ang katawan niya, pero hindi iyon ang umagaw ng atensyon ko, kundi ang seryosong titig sa ginagawa niya. Senyorita Isabela, gusto niyo po bang ipagluto ko kayo ng almusal? Tanong ng kasambahay. Ngumiti ako, sabay umiling. Ako nang bahala, may pupuntahan lang ako. Lumapit ako kay Dominic. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil sa plano kong sisimulan. Good morning! Bati ko ng may ngiti. Halos mabitawan niya ang hawak na matalim na bagay. Senyorita, magandang umaga rin po. Napansin ko kung paanong iwas ang tingin niya sa akin. Natawa ko sa loob-loob ko. Nag-almusal ka na ba? Tanong ko sabay upo sa tabi niya. Parang nataranta siya at agad umusog palayo. Oo, nag-almusal na ako. Gosh, napakamahiyain mo naman. Bulong ko. Sinubukan ko siyang hawakan sa tagiliran, pero lalo siyang umatras. Kailangan ko pong magtrabaho, senyorita. Sagot niya, halatang nag-aalangan. Wait lang! Tumayo ako at mabilis na bumalik sa kusina. Pagbalik ko, dala ko ang isang plato ng tinapay at itlog. Umupo ako ulit sa tabi niya. Pilit na nilalapit ang sarili ko. Tikman mo, masarap to. Pilit kong sabi, sabay subo ng piraso ng tinapay sa harap niya. Napalunok si Dominic, halatang naiilang. Salamat pero walang pero, kumain ka. Giit ko sabay abot ng plato sa kanya. Tahimik niyang tinanggap iyon at doon ko nakita ang munting ngiti na halos hindi ko inaasahan. Habang pinagmamasdan ko si Dominic, biglang may bumulong sa isip ko. Paano kung totoo ngang mahulog ako sa kanya? Agad kong iniling ang ulo. Hindi, plano lang to Isabela, plano lang. Pero sa puso ko, parang may kakaibang kilig na nagsisimula. Bakit ba parang hirap mong lapitan? Bulong ko habang nakatayo sa may bintana ng aking silid. Pinagmamasdan si Dominic na nagtatrabaho sa taniman. Mula sa malayo, kitang-kita ko ang lakas ng kanyang katawan. Bawat pawis na tumutulong mula sa noo niya, ngunit higit pa ron, kapansin-pansin ang kanyang dedikasyon. Para bang wala siyang ibang iniisip kundi gawin ng tama ang trabaho niya. Sa isip ko, ito ang perpektong pagkakataon. Kung kaya kong gawing chismis ang paglapit ko sa kanya, siguradong makakarating iyon kay Daddy. Kapag nalaman niyang nakikipaglapit ako sa isang magsasaka, tiyak magagalit siya at pauuwiin ako. Kaya naman, kinagabihan, bumaba ako sa kusina. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga kagamitan. Tahimik ang binata, parang ayaw manggulo ng kahit sino. Dominic! Tawag ko, sabay lakad papalapit. Napalingon siya, halatang nagulat. Senyorita, anong ginagawa niyo rito? Delikado kung mag-isa kayo sa gabi. Napangisi ako. Hindi mo ba alam? Mas delikado kapag nag-iisang babae. Sinadya kong ibaba ang tono ng boses ko at halatang nabigla siya at agad na tumalikod. Senyorita, hindi ako sanay sa biro ninyo. Biro?
O baka naman takot ka lang sa akin, Dominic. Hindi siya sumagot. Sa halip, iniligpit ng binata ang mga gamit at nagtangkang lumayo. Pero pinigilan ko siya. Sandali lang, Dominic. Bakit parang iniiwasan mo ko? May ginawa ba akong mali? Tumikhim siya, saka tumingin saglit sa akin. Sa mga mata niya, hindi ko nakita ang pagnanasa na karaniwang nakikita ko sa mga lalaking nakakasalamuha ko sa Maynila. Sa halip, nakita ko ang respeto at higit sa lahat, ang pagpipigil. Hindi ka mali, senyorita. Ako may problema. Hindi ako dapat nakikipaglapit sa inyo. Umirap naman ang dalaga. At bakit hindi? Dahil ba magsasaka ka lang? At ako, anak ng bilyonaryo? Nanahimik ang binata, tila walang masabi. Naglakad si Isabela palapit. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Naramdam ko ang init ng hinanga niya. Dominic, hindi ba pwedeng kalimutan muna natin ang pagkakaiba ng estado ng buhay natin? Hindi mo ba nakikita? Pwede naman tayo maging magkaibigan. Kita ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ng binata. Pero sa huli, bahagya siyang tumango. Kung yan po ang gusto ninyo, senyorita. Ngumiti ako, matagumpay. Pero sa loob-loob ko, may kaunting kirot. Bakit pakiramdam ko hindi lang simpleng laro ang pinapasok ko? Kinabukasan, abala ako sa paglalakad sa hasyenda. Sinamahan ako ni Dominic sa pag-ikot. Ipinakita niya ang mga taniman, ang ilog at ang mga manggagawang araw-araw ay pawisan ngunit masaya sa kanilang trabaho. Dito ako lumaki. Sabi bigla ng binata. Ang Hacienda de la Cruz ang bumuo sa pagkatao ko. Hindi ba pagod lang at hirap ang meron dito? Tanong ng dalaga. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa mata. Kung marunong ka magpasalamat, kahit ang hirap ay kayamalang hindi matutumbasan ng ginto. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko ang bigat at lalim ng sinabi niya. At sa sandaling yon, unang beses kong naisip, baka mali ang iniisip ko sa kanya. Baka hindi siya ordinaryo lang. Lumipas sa mga buwan ay mas naging malapit na sina Dominic at Isabela. Nawala na din pagkailang ng binata sa dalaga. Maaga pa lang ay naroon na si Isabela sa bukid. Kahit ramdam pa niya ang pagod sa katawan, mas nanaig ang sigla sa kanyang puso. Isa lang ang dahilan, ang presensya ni Dominic. Para bang kahit anong bigat ng trabaho, gumagaan kapag naroon ito. Habang nagbubunot siya ng mga damo sa paligid ng taniman ng palay, napansin niyang paparating ang binata. Bitbit ang isang plastic na may lamang tinapay at 2 bote na malamig na tubig. Oo, isa yon sa mga parusa sa akin ni Papa ang maging trabahador sa hasyenda. Magandang umaga, Isabela. Bati nito sabay abot ng tinapay. Bakit wala ka pang almusal? Natigilan ng dalaga, hindi sanay na may nag-aabot ng pagkain sa kanya. Ay nako, nakakahiya naman. Sana hindi ka na nag-abala. Ngunit ngumiti lang si Dominic. Ang mga matay tila laging nagtatago ng lihim na hindi niya mabasa. Hindi abala ang tumulong sa taong pinapahalagahan. Napakurap si Isabela. Pinapahalagahan? Yun ba ang ibig niyang sabihin? Pilit niyang huwag magpahalata, ngunit ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Habang kumakain, tinanong siya ni Dominic. Hindi mo ba naisip na umalis dito? Sa Maynila, baka mas madaling trabaho mo. Umiling si Isabela. Mahigpit ang kahapit sa tinapay. Pinadala ko ni Papa dito, kaya paninindigan ko na kaya ko at patutunayin ko sa kanya na kaya kong alisin ang nakasanayan kong magandang buhay. Napuno ng paghanga ang mga mata ni Dominic. Matapang ka, Isabela. Hindi lahat kayang ipagpaliban ng sariling pangarap para sa pamilya. May kung anong init ang gumapang sa puso ng dalaga. Sa unang pagkakataon, may nakarinig at nakaintindi sa kanya. Hindi tulad ng papa niya na laging pintas ang ibinabato. Heto si Dominic, isang simpleng magsasaka, ngunit tila kayaman ng kanyang pangunawa. Habang lumilipas pa ang mga araw, naging natural na sa kanila ang pagsasama. Si Dominic ay laging naroon,
tumutulong magbuhat ng sako ng palay, nag-aayos ng mga sirang gamit at minsan pa nga'y nagkukwento ng mga bagay tungkol sa malalayong lugar. Mga kwentong hindi naman nararanasan ng isang karaniwang magsasaka. Napaisip si Isabela. Dominic, bakit parang ang dami mong alam sa buhay sa labas ng baryo? Parang nakapunta ka na sa syudad. Sandaling natahimik ang binata bago sumagot ng may ngiting pilit. Mahilig lang ako makinig sa kwento ng iba. Hindi kumbinsido si Isabela, ngunit pinili niyang hindi na magtanong. Sa halip, mas pinagtuunan niya ng pansin ang kasalukuyan, ang tuwa na dulot ng kanilang pagiging magkaibigan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Dominic ay may lihim na hindi pa nito kayang ihayag. At ang lihim na yon, kapag lumantad, ay babago sa landas ng kanilang buhay. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman ni Isabela sa tuwing kasama si Dominic. Hindi niya alam kung bakit tila mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kapag ito'y nasa paligid. Para bang nagiging mas magaan ang lahat, ang trabaho, ang mga problema, pati na ang lungkot na matagal na niyang pasan. Isang gabi matapos nilang tapusin ang pagbubunot ng damo sa bukid, nag-alok si Dominic na samahan siya pauwi. Tahimik nilang tinahak ang masikip na daan, habang sa ibabaw nila ay kumikislap ang mga bituin. Alam mo Isabela, sambit ng binata habang nakatingin sa langit. Kapag tinitingnan ko ang mga bituin, naaalala kong pangarap ko. Napatingin si Isabela sa kanya. Pangarap? Ano naman yon? Sandaling nag-alinlangan ang binata bago ngumiti. Pangarap kong makita ka masaya. Kahit na anong hirap, basta't nakangiti ka. Sapat na yun. Natahimik si Isabela. Hindi niya alam kung anong isasagot. Walang sino man ang nagsabi niyon sa kanya dati. Kahit si Sander na inakala niyang ipaglalaban siya, ay mabilis din siyang tinalikuran. At heto, isang lalaking halos kakatagpo lang niya, nagsasalita ng mga salitang kaibigat sa puso. Dominic, bakit mo ginagawa to? Lagi kang nandyan, lagi kang tumutulong. Hindi mo naman ako kaano-ano eh. Mahina niyang tanong. Tumingin si Dominic sa kanya. Ang mga mata'y tila nagtatago ng lihim. Hindi mo kailangan maintindihan lahat ngayon, Isabela. Minsan, may mga tao talagang inilalapit sa atin ng tadhana. Hindi para tanongin, kundi para paniwalaan. Hindi na siya nakapagsalita. Bago pa siya makasagot, biglang dumating si Mang Ernie, ang matandang kilala bilang katiwala ng isang malaking hasyenda sa kabilang bayan. Oh, Dominic! Bati nito. Bahagyang nagulat si Isabela na parang kilala na agad ang binata. Bakit nandito ka pa? Hindi ka